Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Napakadaming mga lessons na ibinibigay sa atin ng Gospel today. Maraming pwede nating pag-isipan at i-apply sa ating mga buhay. Unang-una, ilagay natin sa situation, pinadala ni Jesus yung 72 na mga followers niya. 72 followers, He sent them out to go to different towns and villages para ikalat yung good news, yung mabuting balita ng Panginoon that God is here with us, that God takes care of us. So, nagkalat yung mga 72. Pero, hindi lang basta-basta niya pinalakbay yung mga tao. He sent them, importante, ito yung first lesson, He sent them 2 by 2. Not solo flight, 2 by 2. Ibig sabihin, partner kayo. Ano ibig sabihin yung pag magnaglakbay kayo ng dala-dalawa? Magtutulungan kayo. You look out for one another. Diba? Kung may problema yung isa, makakatulong isa, pwede iwanan muna yan para kumuha ng tulong o gumawa ng bagay para matapos yung problema. We support one another pag dala-dalawa. Basically, it's telling us, tayo din na naglalakbay in our lives, in our journey of faith, we need to support one another. Not necessarily literally to travel 2 by 2, but to be there for one another for support. Di ba? Na kinakailangan look out. Ano ba yung mga pangailangan? Ano ba yung pinagdadaanan ng ating mga kasama sa buhay? Baka pwede tayong makatulong. Baka pwede nating suportahan. 2 by 2. Support one another. Susunod, sabi ng Panginoon, sabi niya dito sa Gospel, I'm sending you like lambs among wolves. Like lambs among wolves. Magkaiba di ba yun? Yung lambs ay napaka-meek, napaka-cute, napaka-tame, very domestic. Yung wolves, wild yun. So if God is sending us like lambs among wolves, ibig sabihin, mag-expect tayo na mayroong mga taong hindi meron tayong pagdadaanan na hindi maganda, mayroong mga taong medyo against us, o mayroong mga problemang darating, mga taong hindi madaling pakisamahan, o mayroong against sa atin, o contradictory sa atin. Meron tayong mga kalaban, mayroong lalaban sa atin. So, hindi lahat ng taong makakasabay natin, makakamit natin, friendly. Some will be maybe against us or, kaaway sa atin. So, expect daw yun. Expect natin. And kaya nga, importante din na we travel 2 by 2 so that we support one another kapag may dumarating na hindi ayon sa atin o nagpipigil sa ating mission. We support one another as we travel. Pangatlo sabi, carry no bags. Sa kabila, despite the fact na isinasabak tayo dun sa society o sa mga tao na maaring merong lalaban sa atin, and yet, carry no bags, no sacks. Sabi, wag kayong magdala ng baon. Huwag kayong magdala ng mga provisions. Bakit kaya? Bakit kaya tayo hindi pinagdadala ng provisions, ng baon, ng dagdag na shirt o dagdag na walking stick o anuman? Bakit kaya tayo hindi pinagdadala? Kasi siya ang magbibigay sa atin, ang magsusupply sa atin ng mga pangangailangan natin. God provides. God will provide. God has provided ever since. Even right at this moment, God provides for us. Imagine mo, nakakahinga pa tayo. Imagine mo, meron pang, kahit pa paano, malinis-linis na air na pwede nating hingahin. Can you imagine kung puro amoy usok at basura all over the place na hindi ka na talaga makahinga? Mahirap. But the fact that we're still able to breathe, gumising pa tayo ngayong umaga. Nakakalakad pa tayo, nakakapakinig pa kayo. Nakarating pa kayo sa Manaoag kung kayo'y nanggaling sa mas malayong lugar. Nakarating pa rin kayo dito. God provides.
God provides in many different ways. Hindi kinakailangan, ang Diyos mismo magpakita sa atin. In so many natural, ordinary-looking ways, God provides for us. And that's why we don't need to have too much extra. Yung too much extra na yan na hindi natin ginagamit ever should not belong to us, should be given out to other people. Yun ang sinasabi. What is extra to us belongs to others because God provides. And God provides through one another. Related na naman doon sa 2 by 2. God provides through one another. We can provide for others. Tayo makakatulong, makakaprovide ng pangangailangan ng iba. At yung ibang tao din, nakakaprovide ng pangangailangan natin. Not necessarily money, not necessarily material things. Minsan, support, friendship, listening ear, forgiveness, kindness, kind words, kind actions, acceptance, respect. Ang daming bagay na pwede tayong magbigay sa ibang tao, sa pangangailangan ng ibang tao. We can be God's agents to provide for others. Diba? So, ang daming sinasabi sa atin. At ang panghuli, second to the last, na sinasabi sa atin, whenever you enter a house, say first, peace be with you. Sabihin, agents din tayo ng kapayapaan. Huwag tayong mag-umpisa sa ating relationship with one another na mayroong agad judgment o mayroong agad may suspicion. Na meron agad na iniisip na, baka ito ganito, o baka ito hindi maayos, o walang tiwala, Hindi maganda na mag-umpisa yung relationship na walang tiwala. Walang relationship kung walang tiwala. Di ba? So, peace be with you. Sabi, ang unang dapat na bati natin. Kaya dito sa misa, di ba? Every time we say, sometime in the Mass, before communion, we say, peace be with you. We offer peace to one another. And finally, pinaka-importante na lesson ng gospel na binasa natin. Rejoice, sabi ng Panginoon. Di ba, bumalik yung mga apostles, mga disciples, bumalik. Lord, ang dami namin nagawa. Napagaling namin yung mga may sakit. Na-drive out namin yung mga demonyo. Ang dami namin nagawa in your name. So, nung sabi ng Panginoon, very good. Rejoice, but not because you have done those things. Not because of your accomplishments. Not because of the good things that are happening to you. Not only, I guess, not only because of those, but rejoice more because your names are written in heaven. Sabihin, tayo ay nakaplano na, nakatakda na sa langit that we end up in heaven. We have been destined for heaven. But of course, we have to earn that end as well, Kinakailangan din nating maging tapat sa kung sino tayo para matanggap natin yung end na yun, yung goal na yun. God's plan for us is to spend eternity with Him in heaven. Sana maging tayong tapat karapat-dapat para doon by doing what God tells us to do. So we ask God now to help us. Sana maalala natin palagi na be there, be present for others as God is present to us, that be open to the needs of others as we are open to the help of others, that we become agents of peace to one another, and that we rejoice because God is waiting for us. Let us all stand now.